mas exciting, mas pinalakas, mas pinalusog ang ating umaga. Good morning! Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang The Secret of Health. The Secret of Health. Matuto sa dagdag kaalaman para sa mabuting kalusugan. The Secret of Health. Kasama sina Michelle Hines at Doc LG. The Secret of Health sa DZMM. Good morning, good morning, good morning. Isang mapagpalang umaga sa lahat ng ating pong mga kaserbisyo at mga kapamilyang nakikinig at nanonood sa The Secret of Health dito po sa DZMM. Ito po ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Ako po muli si Michelle Hinas, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po dito sa ating pong programa. At syempre, ating po mga kapanaya, mag-isa sa ating po mga DOH PTAG Certified Naturopathic Practitioner at ang ating pong Alternative Medicine Doctor, Doc Algie Bacla. Doc Algie, good morning po. Good morning, partner, at good morning sa lahat ng ating mga kapamilya. Welcome sa The Secret of Health. Isa na namang talakayang may kabuluhan pagdating po sa pagpapanatili ng ating kalusugan. Yan, samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan. At of course, tayo po ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa DZMM Radio Patrol sa East 30 sa inyong pong AM band. At sa bayan po tayo napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel. At available din po tayo sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media sa Channel 31 mamaya po alas 6 ng umaga. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan. Of course, live din po tayo ngayon napapanood at napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at Yes to Health Facebook page. At kung kayo po ay nanonood na ngayon sa atin pong live streaming, meron pong handog na regalo kaagad sa inyo ang Yes to Health. Tama ka dyan, partner. Pwede silang marigaluhan sa ating Healthy Kapamilya Giveaway. Simple lang ang gagawin po natin. Kung ikaw po ay nanonood na sa ating Facebook Live, pakishare lang ho yung ating Facebook Live at lagyan ho ng hashtag The Secret of Health. Mag-share din ho kayo ng inyong mga good experiences sa paggamit ng mga produkto po ng Yes to Health. At mamaya ho ay dalawa ho yung ating mapipiling mariregaluhan. Malay mo, ikaw na yon. At mabibigyan ng Santon Plus Coffee Mix gift packs. Ayan sundin lang po mga kapamilya ang atin pong mechanics at baka mamaya kayo po ang maswerteng mapili po natin at marigaluhan ng Santon Gold Coffee Mix gift packs. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome ay po mga katanungan. Pwede kayong tumawag sa 8924-4101 local 5671-5672 at 5673. O di naman kaya ay pagpadala kayo ng inyong mga mensahe sa atin pong sa DZMM Teleradio Viber 0919-278-3000. Sa ating pagkabalik, Doc, ay pag-uusapan natin itong isang mahalaga pa rin na macronutrients na kinakailangan ng ating pangangatawan para panatiling malusog. Ito pong protina. Alamin po natin kung ano yung kahalagahan nito sa ating pangangatawan at kung ano-ano yung mga good sources ng protein na makakatulong sa katawan natin. Tatalakayin natin ang mga kapamilya sa pagkabalik ng The Secret of Health. Magbabalik ang The Secret of Health sa DZMM. The Secret of Health. The Secret of Health. Ngayon pong umaga mga pamilya ay pag-uusapan natin ang isa sa pangunahing macronutrients na kinakailangan ng atin pong pangangatawan upang maging healthy. Itong protina. Doc Algie, ang protina ay isa sa mahalagang sustansya na dapat meron po tayo sa ating pangangatawan. Need natin ito sa pang-araw-araw na pagkikilos po natin. Ano po, Doc, ang mga benepisyo nito sa kalusugan natin? At ano yung mga possible na sources na pwede natin mapagkuhanan nito? Maraming mga tao nag-iisip pag protina, kailangan nila ito kapag magba-bodybuilding. Di ba yun yung common? Yes, Doc. Protein, kasi kailangan ko mag-bodybuilding. Pero dapat maisip natin, ang totoo is, ang protein is kailangan ng lahat ng cells ng ating katawan to survive. Actually, kung wala tayong sapat na protina, yung muscle natin magsishrink, liliit. And also, hihina yung ating immune system,
magkakaroon tayo ng pagbagal sa anything na, halimbawa, nagkaroon tayo ng sugat, babagal yung healing ng sugat natin because protein is everything. It builds the body. At pwede tayo magkaroon ng pagbagal ng other metabolic function ng ating katawan. Actually, itong protina, o tatangin natin specific, ano nga ba ang protina? Ito'y combination or ito yung malaking chunk of molecule that is composed by amino acids. Ang mga amino acid, parang imagine mo maliliit na Lego blocks. Diba? Tapos if it's combined together, it forms protein sa ating katawan. Ang katawan ng tao, nasa approximately 15 to 20% ang compose ng protein sa ating sistema ng katawan. Second to water, which is composed of majority of the body's composition. Pangalawa yung protina. So napaka-importante nito, second most abundant substance in the body, itong yung protina ng katawan natin. And ang katawan natin, napakarami talaga niyang protina, So we have according to study, mga 100,000 different kinds of protein. Ganun kadami. Ganun karami. Oo. Pero yan kumbaga, merong dinidivide lamang yan into 3 categories. Okay, yung tinatawag na essential, non-essential, and mayroong isang amino acid na sometimes hindi naman talaga highly essential sa ating katawan. Kumbaga itong mga amino acids na to, depende, o yung protina, depende ano yung ginagawa niya. May mga protina na ang trabaho niya is to build muscles, so number 1, because the muscle cannot be built without protein. Tama, Dok. Ayun ang isa sa importante. Then, yung iba naman is helping sa transport ng oxygen, yung iba naman is for digestion of food, yung iba naman is for creating hormones. So, sa madaling salita, napakarami niyang ginagawa sa ating katawan as one of the primary macronutrient. Kumbaga sa list of macronutrient, ito'y halos nasa yung number 1, di ba, yung carbohydrates. Kinalaki natin noong nakaraan, then may fats and yung protein. Kumbaga ito nandun sa lower, pero kailangan specific. Everyday meron tayong percentage of protein everyday. So, ang protina, even hindi tayo nagtatrabaho or kahit natutulog lang tayo, the body still repairing the system. Kasi every blink of the eye, meron niyang na-consume na energy, may nasisirang mga part ng muscle natin. Kaya kahit nga ikaw ay nakahiga lang, parang sumasakit minsan yung muscle mo. Tama, Dok. Continuously, the body is rebuilding and it needs protein. So, walang pinipiling propesyon. Depende lang yung dami ng protein na kinakailangan, depende kung anong ginagawa natin. For example, sedentary, hindi ka masyadong nagagagalaw, may amount of protein that you need, mas higher naman yung masyadong active. Kaya depende rin po yan. So, it breaks down constantly, then the muscle needs to repair constantly. So, yung protina, kailangan natin everyday. So, ang problema sa protina, hindi siya katulad ng carbohydrates and fat na merong sufficient storage system ang katawan natin. Ang protein, hindi. So, you need to eat protein every day to sustain whatever the body is using, the protein ng sistema natin. Dahil ito nga ay hindi na i-store ng katulad ng fats and carbohydrates in the body. So, ang problema na dapat nating makita, ang isa sa pinakang pangunahing macronutrient deficiency sa buong mundo is yung protein deficiency. Especially sa population sa Pilipinas, maraming bata at ang kulang sa protina. That's why makikita mo yung mga bata, mga bansot, di ba? Yung iba hindi lumalaki. Tama, Dok. Yung iba hindi nagkakaroon ng muscle na maayos. Kumbaga kung titingnan mo, parang malnourished sila. Ang isa sa nakikita nilang dahilan, protina ang nangungunang. Kasi karamihan sa Pilipinas, marami na tayong carbohydrates. Tama, Dok. Marami tayong fats. But the problem is protina. Hindi sila nakakakuha ng sapat na source of protein sa kanilang daily diet. Kaya yun ang problema natin doon. Madalas natin, Dok, na papakinggan itong amino acids. Tulad din na banggit mo kanina, merong 3 klase or kategory ng amino acids. Ano ba yung nagagawa nito, Dok, sa atin pong pangangatawan? Sabi ko nga kanina, ang protein or mga amino acids para mga building blocks. We have 20 amino acids identified. Merong siyam na tinatawag na essential. Essential. So, essential means kailangan because hindi kaya ng katawan mag-manufacture sa sistema. Yung mga non-essential amino acid, kaya ng katawan gumawa niyan. Okay? So, essential amino acid, siyam yan. Bibigyan ko lang kayo ng example. For example, yung histidine, isoleucine, methionine,
Yan, yung tryptophan, yan. Essential amino acid yan. Yung non-essential, kaya i-produce ng katawan natin yan. Kaya, ibig sabihin, ang pinakang diin dito, pag protein ang pinag-uusapan, nakafocus dun sa essential amino acids. Amino acids, so. From the diet that we need to take every day. Yung isa naman, conditional essential amino acid, normally, the body can produce it, pero kapag meron kang sitwasyon like may injury ka or merong malalang sakit, ibinibigay pa rin yun in forms of supplement or other form. So, yung tatlo na yan ang kinikilalang major form of amino acids in the body. Anong posible, Doc, na mangyari sa katawan natin if ever man na magkukulang etong mga amino acids na to or etong protina sa katawan natin? What are the bad effects? Marami. Kasi actually, una sa lahat, yung muscle loss. Yung pagkawala ng kalamnan kasi, nangyayari Malaking yan. Yung bagay muscle na yun, atrophy, halimbawa, dun sa mga na-stroke, na hindi na masyadong gumagalaw, mapapansin mo yung kanilang kalamnan, lumiliit. Because if we move less ng ating kalamnan, liliit talaga to. Pag hindi mo nagagamit, liliit. Kaya nga sabi nila, yung utak mo, gamitin mo kasi baka lumiit. Baka lumiit. Yan yung biro nila, no? Then yung sarcopenia na nangyayari yan kapag umiidad na ang isang tao, kadalasan makikita mo lumiliit na rin yung muscle. Kasi nga, commonly, ang kaisipan ng karamihan, pag tumatanda na, bawasan na yung protina. Pwede naman bawasan na rate ng nasa sedentary, ibig sabihin hindi masyadong active, pero hindi dapat ito kulang. Kasi habang tumatanda tayo, mas maraming loss na kailangan punuan. Tulad na nabanggit mo kanina, Doc, yung amount of protein na ipapasok sa katawan is nagdedepende yun Tama. kung ano yung activity mo. For example, nagba-bodybuilding ka. Yan, Di ba marami pa dyan nag-take ng mga more protein. And yung iba, nasusupplement pa ng protein. Kasi kailangan nila to supplement the muscle need. Yun yung ano. So, pag kulang ka sa protina, kita mo yan. Liliit yung muscle mo. Magsishrink yung muscle mo. Tama. Kasi, bakit nangyayari yun? Because the body needs essential amino acid. So, pag kulang na yung kinakain mong amino acid that are essential, ang kukunin yung muscle mo. Yun. So, nandun sa muscle mo yung mga essential amino acid. I-break down yung muscle so the body can use the essential amino acid. Kaya lumiliit yung muscle natin. So, hindi ito favorable sa ating katawan. Pangalawa, mahina yung immune system because our immune system are composed of protein. So, ibig sabihin, pag yung immune system mo ay kulang sa protina, mahina din yung energy niya. So, magiging mahina din yung depensa ng katawan natin. Tapos yung repair ng ating muscle and every part of the body needs protein. Kaya yung mga tao na hindi gumagaling na madali yung sugat, hindi lang ibig sabihin diabetic kayo. Baka kulang din kayo sa protina. Oo, may mga ganun eh. Then, yung mga nakakapansin na bakit parang nanipis yata ang buhok, yung nag-hair loss. Based on study, protein is very essential for hair para maging healthy yung buhok natin. Kaya nga di ba yung mga nilalagay na mga supplement for the hair, most of that amino acids. Tama, Doc. So, another is yung ating kuko. Makita mo, brittle na yung kuko, nabasag-basag na yung kuko. Hindi lang yan punggos. Minsan, kulang din tayo sa amino acid. Yung iba naman, parang lagi silang pagod na kahit na hindi naman sila talaga batak. Parang sa sakit ng kalamnan, tapos lagi silang pagod. It's a sign, kung wala ka namang mga major disease, may be deficiency sa isang macronutrient like protein. Because of the amino acid deficiency. Yung iba, nagkakaroon sila ng pamamanas, in some worst case, and isa sa pinakang madalas makikita yung pagiging bansot. So, ibig sabihin, yung nanay mo, pag pinagbubuntis ka, hindi siya kumain ng sapat na protein, maybe maapektuhan din yung paglaki ng growth, and development. Kasi nga, protein is everything. Our cells are composed of it. Kaya dapat na isa yan sa dapat nating pa-prioritize. So, yan po. Ganyan kahalaga mga kapamilya, ang mga protina as well as yung mga building blocks of protein. Itong tinatawag po na amino acids. Mamaya po, ipagpapatuloy po natin itong talakayan po na ito. Pero bago tayo mag-break, Doc, atin po munang banggitin muli ang mechanics sa atin pong Healthy Kapamilya giveaways. I-share lang po ang ating Facebook live streaming at i-comment po ninyo dyan yung mga good experiences patungkol sa paggamit ng ating po mga produkto. At huwag na huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. At mamaya, Doc, ipipili tayo ng dalawa na maswerte mareregaluhan ng atin pong Santon Gold Coffee Mix gift pack. So, ito lang po mga kapamilya dahil magkabalik ang programang The Secret of Health. Magbabalik ang The Secret of Health sa DZMM.
Balik po tayo mga pamilya sa atin pong programa, ang programang The Secret of Health. Ang The Secret of Health, hadid po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health, katuwang po ninyo upang maging malusog at makaiwas sa mga pagkakasakit. Ang Santon Plus Gold ay may pinagsama-sama pong mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. At yan po yung mabili sa Mercadrag, Watson's, TGP, Southstar Drug at sa Yes to Health Office. Dito po sa Quezon City, pwede kayong kumontak sa kanila pong numero 0969-671-1262. Doc, balik tayo sa ating pinag-uusapan about sa protina or protein. Doc, madalas na ikinukumpara ang animal protein at itong plant-based protein. Ano ba, Doc, ang mga pros and cons dito sa dalawang sources na ito ng mga protina? Ayan, unahin natin. Madalas nga na pag-uusapan yan, pero actually, lahat naman yan okay. Yes, May mga pros and cons yan. For example, unahin natin yung animal protein. Ang kagandahan sa animal protein, kasi siya ay complete protein. Ibig sabihin, pag tinawag na complete protein, yung siyam na essential amino acid, nandun sa kanya. Yun ang kagandahan ng animal protein sources. Ang problema, pag kumain ka ng animal products, like halimbawa karne, or anything na mayroong products from animal, meron din dito mga saturated fat. Meron ditong cholesterol, yung dietary cholesterol. At kung minsan yung mga products that are composed of meat ay mataas ang sodium. At isa pa, yung mga processed meat ngayon ay tinuturing na type 1 carcinogen sa Amerika na bagong nilabas nila ngayon. So, maganda yung protein kasi complete, kaya lang wala siyang meron siyang danger pag nasobrahan. And wala siyang fiber. Ang naman plant-based protein, ito lang yung problema. Hindi lahat ng mga sources of plant-based protein ay complete protein. Ibig sabihin, merong isa, halimbawa yung beans, meron siyang isang kulang na essential amino acid. So, hindi siya complete. Pero may good news. Marami ding beans at plant-based na complete amino acid. Bibigay ko sa inyo mamaya. Ang advantage lang ng plant-based protein, una, protection siya laban sa heart disease kasi mataas ang fiber niya. Bukod sa proteina, marami pang kasama itong other macronutrients and other micronutrients na nakatutulong sa prevention ng mga sakit gaya ng heart problem. And also, ang plant-based protein, kung yun ang kukunin natin, makakatulong pa sa prevention ng cancer, makakatulong pa ito sa protection against stroke and protection against type 2 diabetes. Dahil yung source of protein natin sa halaman, kaya nga tinatawag ko ito first class protein. Kasi nga, maraming mga additional tawag dito, benefits pag kumakain ka ng protein na plant-based. Hindi lang protein na talaga makukuha mo. Ngayon, sa plant-based protein, kinakailangan natin maging matalino. Kasi sabi nga nila, dahil merong protina na kulang sa isang particular, halimbawa kumakain ka ng munggo, hindi siya complete protein ang munggo. Ang hindi complete protein, yung mga lentils, di ba? Yung isa pa yung peanut, almond, hindi siya complete protein. Pero minsan isa o minsan dalawang essential amino acid lang kulang. Ngayon, kung kumain ka ng isang type of beans and type of plant na merong essential amino acid na kulang doon sa isa, it will give maubuo mo na siya. The complete form of amino acid. Kaya ang mga vegetarian, yung mga plant-based eaters, halos hindi rin sila nagkukulang sa essential amino acid. Bibigyan ko kayo ng example. For example, yung mga beans. Ang mga beans, yung lentils, hindi siya complete. Pero yung soybeans, complete protein siya. Okay? Isa yan sa mga plant-based source na kompleto. Meron siyang 15 to 29 grams per cup of protein. Mataas yan. Kumbaga, comparable to animal sources, mataas yan. Spirulina is one of the most important plant-based protein na complete din. Kaya nga nilagay natin sa Santon Plus Gold kasi we believe that everybody who take the Santon Plus Gold, meron siyang spirulina na makukuha na may kompletong essential amino acid. Another is yung tofu. Basta soy product, complete amino acid yan. So, yung quinoa, di ba yung quinoa parang grains yun? Pero take note, complete protein ang quinoa based on study. So, ibig sabihin, yung pros and cons, madaling gawa ng paraan. For example, sa karne, pagkakain kayo ng protein from meat, wag marami. Total complete naman siya para hindi makuha yung mga additional na like taba at saka nagkukos ng problem. Ngayon sa plant-based protein, you need to eat varieties of beans and other sources for you to complete
those 9 essential amino acid. Pero kung gusto mo ng complete protein, targetin mo yung spirulina, yung soya, dahil complete yan. Yun. Ano naman, Dok, yung mga condition na kinakailangan maglilimit sila ng intake ng protein nila? Meron, for example, meron na kayong mahinang kidney, yung mga nagda-dialysis, yung mga may CKD, yung may mga kidney stone, kailangan bawasan ng protein intake. O, saka pumili kayo ng quality o type of protein para sa mga ganong cases. Kasi nga, pag may kidney problem ka o may CKD ka o nagda-dialysis, hindi nakakayanin ng kidney mo yung process ng protina. Kumbaga, yun ang problema pag nasira yung kidney natin. Another thing, kapag meron kang rheumatism, arthritis, mataas ang uric acid mo, so bawasan mo yung protein from meat kasi una, it will be converted into yung purine will be converted into uric acid, and also yung protein ang pinanggagalingan din kasi niyan. So yun lang naman yung mga consideration para i-consider niyo yung dami ng protina. Ngayon, kung ang doktor ay magbibigay sa inyo ng limitation ng ganito lang, you need to ask them and follow what the doctor recommends. Kasi sila nakakaalam yan, especially yung mga nutritionist, dietitian, depende sa sakit, kung gaano karaming protina ang kailangan natin o kailangan nating ibawas. Iyon. Maraming salamat, Doc, sa mga infos na inyo po na ibahagi sa atin po mga kapamilya. Ha? At sa susunod na linggo, ipagpapatuloy po natin ang mga karagdagang impormasyon patungkol po dito sa mga nutrisyon na to, mga pundasyon ng atin pong pangangatawan. Ha? Oo. Sagutin lang natin to si Ma'am Melita Galot. Sige, Doc. Doc, senior na po ako. Anong pagkain ng rich ng protein na dapat kong kainin? Yung binanggit po natin kanina, highly recommend plant-based protein sa mga umiidad na. Yun. Kasi hindi ito masyadong problema sa kanila dahil marami rin itong other nutrients na makatutulong sa prevention ng sakit. And sa Abel Galot, sabi niya, yung mga protein supplement po ba, same lang po sa protein from our food intake. Supplements are special product na, kumbaga yung protein na in-isolate na doon. Kaya hindi na masyadong mahihirapan sa paghanap ng source. Commonly kasi mga protein shakes, mga ganyan, kumbaga in-isolate na yung kailangan nating protina na minsan kulang sa ating. Kinakailangan lang, Doc, i-regulate nila yung intake noon. Yun yung sinasabi natin. At kung hindi ka naman bodybuilder, kung hindi ka naman active, hindi mo kailangan ng mga protein supplement. Kinakailangan mo lang yun pagka yung amount ng protina ay dapat magko-compensate dun sa activities mo. Tama, oo. So, yun mga pamilya, maraming salamat po sa pagsama sa atin dito sa atin pong talakayan ngayong umaga. Doc, i-announce muna natin ang mga maswerteng mariregaluhan ang atin pong Santon Gold Coffee Mix gift packs. Meron, Doc. Ito, atin pong mga winner. Si Abel Galot at si Ma'am Rowena Lorenzo. Wow. Yan. Congratulations po sa inyong dalawa. Maraming salamat po. At hintayin nyo lang yung tawag ng Yes to Health staff natin para may padala po sa inyo ang ating mga regalo. Sagutin ko lang ng madali ito. Pwede bang uminom ng Santon Plus Gold kahit may maintenance na ako, may high blood po kasi po? Yes na yes po. Hindi po yan kukontra sa inyong maintenance yung Santon Plus Gold. Yun. So mga kababayan natin na merong mga maintenance medications as well as merong current condition na nararanasan, pwede silang uminom, Doc, ng atin pong Santon Plus Gold at iba pang produkto ng Yes to Health. Pwede nyo pong masubukan, mga kapamilya. Yeah. Meron pang spirulina, Santon Plus Gold, na merong essential amino acid na kompleto. Oo. Okay. Yan, maraming salamat, Doc, at maraming salamat din sa mga kapamilya natin na sumasali sa atin dito sa atin pong palatuntunan. Palagi pong tumutok dito sa The Secret of Health, maghahatid sa inyo ng mga sikreto solusyon sa kalusugan. Tandaan po palagi, health is wealth. Kaya panatilihing healthy and fit para makaiwas sa anumang uri ng sakit. Kaya alamin po natin ang sekreto at solusyon sa kalusugan para lagi tayong kondisyon at lagi tayong healthy. Maraming salamat. Good morning po sa inyong lahat. Ako naman po, Michelle Hinas, hanggang sa mga susunod po na linggo dito sa ating pong programang The Secret of Health. Thank you. Ang inyong bagong Sunday morning habit. The Secret of Health. The Secret of Health.